Tanong lagi ng bayan, sino ba talaga ang dapat managot at sino ang dapat mabulok sa kulungan? Napag-usapan sa pagpupulong ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla, Senate President Win Gatchalian, maging si Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulfo na ipapasa na lahat ang investigasyon na may kinalaman sa flood control projects sa Ombudsman. Ayon kay Senator Tulfo, hindi na raw ito didinggin sa Blue Ribbon Committee dahil baka mapurnada pa ang investigasyon. Ito turn over na ng Senate Blue Ribbon Committee ang lahat ng pinag-uusapan sa kanilang pagdinig sa Ombudsman, pero kailangan pa raw itong isang guni sa lahat ng mga senador. Samantala, inaasahan na raw ni Senator Erwin Tulfo na babaliktad sa kanilang testimonya ang mga Maleta Boys. 4 sa 18 dating security aid ni former Appropriations Chair Zaldico ang nagrecant na ng kanilang testimonya. Ayon kay Tulfo, nakonsensya ang 4 dahil nakita nila na marami silang kinahaharap na demanda. Wow, boys! 18 Marines, nagkakasama tayo dun sa rally Nagkakasama tayo dun sa hearing Akala ko ba magkakasama tayo hanggang uli? Kinasuhan lang kayo, bumigay na kayo. Pero naiintindihan po natin yan. Pero si Atty. Harold Respicio kapag nagsasalita po kahit kinakasuhan, hindi po ako sumusuko. Pero po naiintindihan natin ang mga kasama natin sa 18 Marines dahil marami po sa kanila ay kinasuhan. Si Mr. Levy Baligod na kanilang abogado rin ay may kaso. Kaya po kapag ang 4 sa kanila ay gustong baliktad dahil hindi nila kayang magbayad ng abogado at ang mga gastusin para mag-attend ng mga hearing, nagigets ko po kayo dahil ako din po, ang dami ko na rin pong gastusin dahil dyan. Yan po ang price to pay, sabi nga nila, para sa kalayaan ng ating bansa. Pero hindi bale, meron pa rin po tayong 14 na mga kasama. Ngayon po, sa sinasabi po ni Senator Erwin Tulfo na hindi na sila gagawa ng investigasyon sa Blue Ribbon Committee, sayang po. Yan ba ang plano nyo after all, Senator Erwin Tulfo? Dahil po, nung panahon ni Senator Marcoleta, nagkaroon po ng investigasyon tungkol dyan sa Blue Ribbon Committee. Siya po ang namumuno at nagkaroon po ng interes ang taong bayan. Although curious sila sa nangyayari sa impeachment, mas interesado po sila sa nangyayari sa flood control dahil tag-ulan na po. Babahain na po ulit sa kanilang bayan. At doon din po sa aming bayan, sa Reyna Mercedes Isabela, 2 ilog po dyan. Parati po kaming binabaha. Kailan po mananagot ang mga nagkasala at nagnakaw ng pera ng taong bayan pagdating sa mga flood control projects na yan? Doon po mismo sa aming bayan, dumadaan po dyan ang Cagayan River, dyan sa Cagayan Valley, mga Ilocano po dyan. Dumadaan ang Cagayan River, dumadaan ang Magat River, marami pong flood control project dyan. Tignan po ninyo, yung General Appropriations Act, hundreds of millions, baka umaabot pa po ang billions ang nakalaan na pera doon sa aming bayan lamang para sa flood control project. At ang aming council sa Reyna Mercedes Isabela ay nagkaroon na rin po ng investigasyon tungkol dyan dahil napakasipag namin dyan sa Reyna Mercedes Isabela at sinabayan namin yung flood control investigation noon ng Senate at natagpuan po namin na 5 ang mga pumalya na flood control projects dyan sa bayan ng Reyna Mercedes at hindi pa po yan kasama ang mga flood control projects na nangyari sa ibang bayan ng Isabela at ganoon din po sa Pilipinas. Kung maalala po ninyo sa mga nangyaring investigasyon sa flood control doon sa Blue Ribbon Committee ni Marcoleta noon, ang mga na-highlight lamang ay yung mga galing sa Bulacan. Pero po, meron pong nangyayari dyan sa Ilocos din. Tanungin po ninyo si Governor Tabit Singson, meron po siyang mga post tungkol dyan. Bibigyan ko po kayo ng context mula sa aming bayan, napakarami din po. Ngayon po, ang tanong dyan, ako po mismo, na kapag hindi po kami nag-imbestiga sa aming council at hindi pa namin ito ipinahayag sa publiko, malalaman po kaya ng publiko ang mga iba't ibang flood control projects pa na hindi natutupad. It begs the question po, since yung mga project lamang na inihaharap natin sa Blue Ribbon Committee na nangyari noon ay mostly galing lamang sa Bulacan, bakit hindi po natin itanong yung mga flood control projects na hindi natupad at naging ghost na mula sa iba't ibang probinsya ng Pilipinas? Kaya meron pong rason para po ipagpatuloy ang Blue Ribbon Committee hearing doon sa Senate para po madiscover natin ang buong breadth ng scandal na ito pagdating sa flood control projects.